Hallelujah! Praise the Lord. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. I give my highest praise, glory, honor, thanksgiving to our Lord. There is Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, Almighty God. Hallelujah. I give double honor and respect to our dearly beloved noble Pastor Wildis Rodel Meda, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to all their beloved children, to the whole beloved Almeda family. Greetings po mga minamahal sa lahat po ng narito ngayon, mga baguhan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon to. Itaas ang kanyang banal na pangalan, luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, buong kagalakan, mga minamahal, nais ko pong ipahayag sa inyo, mga minamahal, ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Testimony of my beloved mother po, mga minamahal. A confirmation, mga minamahal, ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wildis Rodel Meda ay tunay na propeta, binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At the age of 8 years old po, ng aking beloved mama, mga minamahal, ito po ay hindi po ito isang panaginip, bagkus ito po ay tunay na pangyayari sa buhay ng aking beloved mama, mga minamahal. At the age of 8 years old, around 7 years old, mga minamahal, ang aking beloved mama ay marunong na magbasa during that time. Isang alapaap, mga minamahal, sakay ng isang matandang lalaki na puti ang buhok, dahan-dahan bumababa, mga minamahal, sa lupa. At siya po ay habang naglalaro, mga minamahal, in-invite siya, mga minamahal, na sumama. Siya'y sumama, mga minamahal, at dahan-dahan inangat papunta sa isang lugar na maulap. Tinitingnan niya ang matandang lalaki, mga minamahal, hindi po tumitingin sa kanya. At doon sa ulap, mga minamahal, isang malaking throne, isang trono. At nagtataka siya bakit yung kanyang kasama na matandang lalaki ay nagkasya doon sa napakalaking trono, mga minamahal. At isang napakalaking aklat ang kanyang binuklat. At pinakita sa kanyang, mga minamahal, ang iba't ibang klase ng mga hayop, animals, mga minamahal, na ito po ay kumikilos mismo doon sa libro. Habang binubuklat po ang napakalaking aklat na yan, nagtataka po ang aking beloved mama sapagkat umaabot ang kamay nito doon sa horizon. From the right side na horizon, papunta sa kaliwa, mga minamahal. At ang sabi niya, nakita niya mga hayop, iba-ibang klase, mga minamahal. Ang sabi niya, yung hayop na yan, alam ko yan ay ahas. Dahil familiar sa kanyang kabataan, ahas, sabi niya ganon. Alam niyo, ang sabi ng matanda, tandaan mo, yung ahas na yan ay hindi ka maaano kahit kailan. Alam niyo, mga minamahal, binuklat uli ang banal, parang malaking aklat, mga minamahal. At doon, pinabasa sa kanya, ito, nababasa mo ba to? Ang sabi, mga minamahal, opo. Malinaw na nakasulat doon ang kanyang pangalan. Pangalan ko po yan. Glory to God. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng matandang lalaki na yun, mula sa araw na to, hanggang sa pagtanda mo, hindi makakalimutan ang pangyayari na to. Alam niyo, mga minamahal, nung sila, nandun din nakita niya sa lugar na yun, yung tinatawag na Fountain of Life, mga minamahal. Kaya dumating ang panahon na binaba siya, mga minamahal. At wala siyang pinagsabihan kahit kanyang magulang, ang aming lola, mga minamahal, sa kanyang takot na baka kung anong sabihin. Isang araw siya'y natulog, mga minamahal, sa banig. At doon po na nakahiga ang beloved mama ko, isang ahas pala ay kanyang nahigaan, mga minamahal. Siya ay pagulong-gulong doon, hindi niya alam, habang siya'y natutulog, katabi niya yung ahas, nagulat yung aking beloved lola, at ito po ay nagtataka na bakit hindi siya kinagat ng ahas. Yung ahas po ay hinang-hina na hindi
alpas doon sa kanyang katawan, mga minamahal, nayupi na ng kanyang katawan. Yun po, naalala niya, nag-flashback, ang sabi ng matanda, hindi ka maaano kahit kailan. Alam niyo, mga minamahal, ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat 1987, dumating, mga minamahal, ang sabi ng kanyang mahal na kapatid na babae, ate, natagpuan ko na ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Thank you so much. Sumama ka sa amin. Hallelujah. Sumama ka sa akin doon sa Mehan Garden. Lord. Sa kagalakan ng aking beloved mama, sapagkat desire niya hanapin talaga ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pagdating niya sa Mehan Garden, mga minamahal, nandun ang ating mahal na pastor tumayo sa pulpito. Siya'y nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon na buong tapang. At sabi ng ating mahal na pastor, pag anak ka ng Diyos, meron kang tatak sa iyong noo, may ilaw ka na ikaw ay anak ng Diyos. Ang gawa ng kaaway ay matatakot sa iyo. Amen. Right that moment, mga minamahal, ang aking beloved mama ay na-feel ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues, mga minamahal, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang eksperyensya na katunayan, mga minamahal, at the age of 73 ng aking beloved mama, sapagkat siya may kahiyaan tumayo dito sa pulpito. Pinapatunayan, mga minamahal, ng ating mahal na pastor ay totoong propeta ng ating mahal na Panginoon Jesus. Patuloy siya naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Doon ako namangha sa aking beloved mama. Dahil ang turo ng propeta, beloved mama dear, ay tumimo sa puso niya. Ang sabi ko, bakit kahit bagyo dumadalo? Kahit lindol dumadalo, kahit jeepney strike dumadalo. Ngayon ko napatunayan, mga minamahal, tayo ay nasa buong katotohanan. Ang ating paglilingkod na to ay papunta sa kalangitan, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun, mga minamahal, sa kanyang kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sinishira niya ang aking beloved Papa. Mga minamahal, for more than 20 years, hindi po niya madala ang aking beloved Papa. Ako pala ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Isang overnight prayer dito po sa taas, dyan sa Amoranto, dyan sa taas na yan, mga minamahal, dyan kami nakapwesto. Ako po'y nalalangin sa ating dakilang Diyos, mahal na Panginoon. Ako po'y humihingi sa iyo ng habag. Ang sabi ko, lahat ng mga patotoo na sasabihin sa harap, lahat ng sasabihin sa pulpito, pakikinggan ko. Hindi ako titingin sa kaliwat kanan. Hindi ako titingin sa aking cellphone. Mahal na Panginoon, gusto kitang paluguran. Pakinggan mo ang aking panalangin. Alam niyo, mga minamahal, kabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ko, madala ko lang ang aking beloved Papa. The following day, nakausap ko ang aking beloved Papa, mga minamahal. Sinabi ko sa kanyang kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po siya nagsasalita. Nagtataka ako bakit hindi siya umiiling o anuman. Ayun pala, mga minamahal, kumilos na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Siya ay nakatunghay doon sa aming bintana, nagmumuni-muni. Sumunod na araw, mga minamahal, sumama sa gawain ng mahal na Panginoon dito sa Amoranto Stadium. Hallelujah. At akala ko baka hindi siya lumapit para bumaba at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sapagkat siya may pinag-aralan na tao. Isang civil engineer, mga minamahal. Alam ko, nandun ang pride, mga minamahal, ngunit sa pagkakataon na yun, siya po'y bumaba dyan. Inunahan po ako pagbaba dyan mula sa taas hanggang makarating sa baba. Mga minamahal, doon ko nakita na gusto niyang magsaliksik, mga minamahal. Gusto niyang makita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. At siya po'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang bisyo, pag-iinom ng alak, lahat ng kanyang bisyo, tinanggal ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Dumating ang panahon ng aking beloved Papa, kusa ng dumadalo, nandiyan na ang ng pag-ibig niya sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, dumating ang kinakatakutan naming bagay. Siya po ay naglaro ng lawn tennis na massive heart attack, dead on arrival sa Oceano Medical Center, Antipolo. Ang sabi ko sa kanya nung ako po ay nagsishare sa kanya ng salita ng mahal na Panginoon, na ang mga kaibigan natin na yan pa,
minsan ka lang tutulungan, ngunit ang mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan. Alam niyo mga minamahal, iniwan na siya doon sa ospital. Doon sa ospital, mga minamahal, mag-isa na lang siya at tinalokbungan na dahil wala na siyang buhay. Ngunit tumawag sila sa aking beloved mama. After 30 minutes, dumating ang aking beloved mama sa ospital. Umiyak ang aking beloved mama dahil patay na pala ang aking beloved papa. Akala niya pinapupunta lang siya dahil nahihilo ang aking beloved papa. At that moment, mga minamahal, naalala niya ang turo ng ating dearly beloved Honorable Pastor Willie Stradal Mena, Amen. the end-time prophet of a loving God. Mga minamahal na sa gitna ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoon. Siya po ay tumawag sa mahal na Panginoon. Nilehas niya sa unang dalangin ng mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ang baba kong patay, binuhay muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Glory to Praise the Lord. Grabe pagpapala, mga minamahal. Matagpuan mo ang buong katotohanan, mga minamahal, sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sabi ng doktor doon, hindi namin kaya dalhin niyo sa UST Hospital. Nandun tinawagan na lahat ng aming mga kamag-anakan. Decision making sapagkat ang aking beloved pama ay comatose. Ang mata ay hindi maisara, malamig na ang mga paa, matigas na ang kanyang katawan. Mga minamahal, respirator na lang ang nagpapabuhay sa kanya. Ngunit ang sabi ko, mga minamahal, habang kausap ko yung head doctor, harap-harapan, sabi niya, kung ako sa inyo, i-give up nyo na lang yung papa nyo. Dahil hindi tatagal ang papa nyo, 10% lang ang chance siyang mabuhay. Hindi tatagal ng 1 buwan. Binigyan siya ng taning na 1 buwan, mga minamahal. Ngunit sa aking isip, habang siya'y nagsasalita, mga minamahal, ang sabi ko, ang mahal na Panginoon lang nakakaalam ng buhay ng tao. Siya nakakaalam ng ating pangangatawan. That's Ang right. ating buhok ay kanyang nabibilang, mga minamahal. Sa unang turo ng mahal na pastor, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal, sabi ko at that moment, hindi. Sabi ng mga kapatid ko, hanggang dito na lang siguro si Papa. Ang sabi ko, hindi. Ilalaban natin si Papa hanggang huli. Nabuo sa aking plano, mga minamahal, ang patuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Nandito kami palagi, sila nasa ospital. Ang aking tithes and offering, mga minamahal, iningkrisan ko, dinagdagan ko, ipinakita ko sa mahal na Panginoon. Ang aking panalangin, karapat dapat mong pakinggan. Mahal na Panginoon, kalugdan mo ko. Alam niyo, mga minamahal, nung pagdating namin doon sa ospital, nililehas namin palagi sa unang dalangin, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Karamdaman niya, isang araw, yung mga body na mga magdodoktor doon sa UST Hospital, sila po ay nag-check ng mata ng aking beloved Papa. Wala na pong kulay yan, mga minamahal. Impossible na, mga minamahal. Pag-check nila ng iris ng mata ko, nakita ko gumalaw, maliit. The following day, lumalaki ang pagalaw. The next day, bumalik ang kulay ng mata ng aking beloved Amen. Papa. Hallelujah. The following day, tinanggal ang respirator, mga minamahal. God, Natutong Lord, Jesus. huminga, mga minamahal. Binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Another 5 years in-extend ang kanyang buhay, mga minamahal. Kaya doon ko naunawaan kung paano, mga minamahal, ang paglinis sa kanya ng mahal na Panginoon. Binanal siya ng mahal na Panginoon for 5 years, mga minamahal, upang maging katanggap-tanggap siya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nag-flashback ang aking panalangin, mahal na Panginoon, hindi na yung mga bagay dito sa mundo ang aking kailangan. Gusto ko, pagpikit ng aming mata, ang mga magulang ko, makikita ko doon sa kaharian mo, sa kalangitan. Ito po'y tinupad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ating palakpakan muli, mga mahal, ating mahal. Oh,